Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Wednesday. Hi, partner. Hi, partner! Ang presko naman ang suot mo. Siyempre, ang Patry init. nga. Oo, pwede naman. Sure. Kung nainitan ako, ibaba ko nga. Oo. Ay, mainit talaga, ibaba ko pa nga. Ayun. Mga ganon. Sure. Alam ko talaga, ito talaga yung mga tipo mo. Charot. Mga kapa ng barbero. Ito talaga yung mga weakness mong pormahan. Oo, ang ganda niyan tingnan eh. Oh, diba? Napaka-presko ngayong summer. Oo, ang init kasi ng panahon, grabe talaga. Ang tindi talaga. Kaya nga lagi nating sinasabi ito, partner, dun sa mga may ugali. Nako, eto na. Labas din ngayong summer. Nako, practice Yes. na. Alam mo na. Diba? Basta tandaan, kung ano man yung nararamdaman mong init ng panahon at init sa katawan, kung may ugali ka, practice na yan. Diba? Yung nararamdaman mong init, katiting lang. Diba? Kumpara dun sa mga apoy-apoy. Oo nga, sa no? alam mo na kung saan. Kung pagpapatuloy mo yung kasamaan ng ugali mo. Hindi pa nga pagbabagayan eh. Baka hindi pa. parang dulo pala ng usok yung Correct. nararamdaman mo. Sa true. Init na init ka na. Paano Tama. pa kaya pag nando ka na sa Oo. Di ba sa naglalagablab na apoy? Correct. Nakakatakot. Bago-bago din ang ugali. Kaya minsan yung nararamdaman mong sobrang init ng sa likod mo, nako, bumubulong na sa'yo. Dinidilaan ka na. Hinihingahan ka na. Correct. Kaya bago ka tuluyang, madala dun sa kabilang dako, yung may mainit, yung maapoy. Nako. Alam mo na, di ba? Bago-bago din po ng ugali. Ganyan, di ba? Alam mo, naisip ko yung mga ganyang klase ng damit. Kunyari, pag sobrang lamig naman, tapos nagsuot kayo ng ganyan, hindi ba kayo kinakabag? Syempre, partner, hindi kami kinagabag, pero lahat ng lamig nasa amin. Pagkatapos nun, kailangan nito ng massage 3 hours, yung hard talaga. Alam mo, sa totoo lang, partner, hindi na gumagana sa akin yung mga pabebeng massage, yung kakalmahin ka lang, hindi, partner. Oo, yung parang pahid-pahid Oo, lang na langis. Yung nilalangisan ako, yung parang, ano ba, ilalitsyonin na po ba ako, kuya? At ito, bakit mo ako pinapahira ng maraming mantika? Para maganda ba presentation sa table? Ilalitsyonin na po ba? Inihanda mo na ba yung apple, di ba? Natandaan ko talaga yung joke natin nung araw, di ba, partner? Bakit apple ang nilalagay sa bunganga ng lechon? Bakit? Kasi kung saging, di mukhang mahalay. Joke natin nung araw. Nakakaloka kayo. Hindi ba't pag saging ang nilagay mo dyan, parang ang halay? O tayo lang yung nakaisip nun. Sila lang. naman hindi talaga. Hindi ko sure. Hindi ko sure, pero joke natin talaga yun. Diba? So, hindi na sa akin gumagana yung mga parang yung mga pabebeng, mga strokes na mga... Oo, yung mga... Ayaw mo na ng ko ng ganun. Hagod-hagod lang. Ayaw ko ng hagod. Kapag ginaganyan ako, sasabihin ko talaga, pakitigasan. Diba? I want it hard. Sabi nung masayista mo, lalaki, ma'am, matigas na. Matigas na po, ma'am. Ano pa po bang tigas yung gusto niyo? Wala na pong ititigas to. Hindi, kasi merong ganun Ako ilang beses ko na na-experience on partner na nagpalit ng therapist. Oo. Kasi kumbaga yung ginagawa nila wala na silang ititigas. Parang ito todo sagad na. Sagad na yung pagkatigas nito parang ganun. Tapos dahil nga sobrang grabe akong pasukan ng mga lamig-lamig partner. Hindi talaga sa akin pwede yung mga pabebe. Kailangan super hard massage, ganun. Alam mo kung bakit? Singil na talaga sa'yo yan. Singil Kakasuot talaga. mo ng mga ganyan. Kaya nga sabi ko talaga sa sarili ko, I'm sorry. Pasensya ka na talaga sa mga panahong pinabayaan kita. Pero totoo talaga yung mga singil, guys. Nako. Ngayon na nangyayari lahat. Yung kakasuot mo ng backless, kakasuot mo ng hanging, kakasuot mo ng kakatanggal mo ng damit yan nung araw.
So alam nyo na. Ngayon, nako. Yung mga ganyan na, sinisingil na. Mahilig magtanggal ng saplot. Nakaw, may singil yan pag edad mo. Nako, kailangan mo na talaga ng matitindihang mga massage. Totoo yan. Dapat lagi kang may baon na ointment o kaya sa lompas. Oo, lagi, partner. Sana nga maging model ako ng salon pass eh. Talagang nare-relieve ako in fairness talaga. Salon pass, bagkaya naman siya. Bagkaya naman po. Kailangan na po sa edad ni Nicole yung mga... Makaedad ni Nicole? Kala mo hindi siya kaedad. Wala pa naman akong nararamdaman. Grabe yung discomfort yung lang sa tiyan, hindi ko alam kung ano yun. Ano lang yan? Takaw yan, partner. Kabag, hindi ko alam. Ano lang yan? Kasibaan. As a doctor for today, I think it's just you being masiba. Tatlo kasi yung rice mo kagabi, di ba? Kung kailan ka patulog. Hindi sasakit mo tiyan niya, tapos saka ka natulog. Ay, ganun ba yun? Buti nga gising ka pa ngayon eh. Kasi mahirap makatulog ng gutom eh. So, tutulog ako ng busog. Kasi pagpatuloy mo yan, di ko alam kung aabot ka ng 50. 50 seconds, 49, 48, 47, 46. Babangunguti nakasipagtulog. Ay nako, yung mga singil talaga. Well, anyways, ganyan talaga. Iba't iba na ang nararamdaman. Pero ang importante lang naman po lagi po tayong lumalaban. Totoo. Katulad ng isa nating tambalanisang nag-message, sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa since 2011. First time ko po na mag-a-apply ng trabaho. Uy. Natatakot po talaga ako mag-apply ng trabaho. Parang hindi ko kayang subukan. Ano po bang motivation ang pwede pong ibigay niyo po sa akin? Motivation. Wala naman kami motivational speaker kami ngayon? Hindi, parte, wala naman kaming ibang motivation na sasabihin sa'yo kundi pera. Hindi mo gagawin yan. Hindi wala kang pera. Diba? Pag wala kang pera, paano kakakain? Totoo yun. Pera lang talaga naman punot dulo. Bakit tayo nagtatrabaho? Bakit pa ba tayo nagtatrabaho? Kung hindi tayo nangangailangan ng pera, hindi tayo magtatrabaho. Kaya nga. Dahil kailangan natin ng pera, kailangan natin magtrabaho. Magtatrabaho tayo para para makapag-relax, 'di ba? Kasi pag meron tayong pera, meron tayong pamparelax, may pampamasahe, kakain ng masarap, makakapagbakasyon, makakapag-outing, ganun. Pero saan babalik yung paano ka magkakaroon ng lahat ng 'yon, 'di ba? Kung meron kang pera. Tama. Diba? Paano ka magkakapera kung meron kang trabaho? Ngayon, kung paano ka magkakatrabaho, syempre susubukan mo. Tama. Kapag hindi mo sinubukan, papasukan mo. Correct. Pag hindi mo sinubukan, nga tayo. Tingnan mo yung mga kapatid mo. Tingnan mo yung nanay at tatay mo. Kung ang datingan nila, ang aurahan nila ay mga patay gutom, hindi tayo pwedeng hindi nagtatrabaho, guys. Bawal tamarin. Bawal. Kailangan kumayod araw-araw. At doon mag-uumpisa yun sa paghahanap ng trabaho. Correct. Diba? Hindi mo matutupad ang mga gusto mo mangyari sa buhay. Halika magkaroon ng leisure. Diba? Makapag-outing, mabili yung gusto. Yan. Kung hindi mo sisimulan sa paghahanap ng trabaho. Siyempre, lahat naman po ng mga bagay-bagay ay nakakatakot sa umpisa. Diba? Lahat po pagka bago sa'yo, parang nakaka-nervyos naman to. Parang hindi ko kakayanin, di ba? Ang hirap-hirap naman. Paano mag-uumpisa? Ganun po talaga. Lahat po ng the beginning is always the hardest. So, lahat po ng nag-uumpisa pa lang napakahirap. Nag-uumpisang mag-aral, nag-uumpisang matuto sa isang bagong skill. Mag-uumpisa na maghanap ng trabaho. Mahirap naman talaga yan sa una. Pero kapag halimbawa, nasanay ka na ilang beses kang nare-reject, wala nang yan. Manid ka na din eventually. Immune na. Oo. Ganun. Apply ulit. Wala nang pain. Parang paipag-break sa jowa lang yan. Sa una diba? Masakit, pero pag tumagal, masasanay ka rin na wala na siya, di ba? At totoo, pero pwede mong hanapan ng exciting part yung paghahanap ng trabaho. Ako naalala ko dati nung nagprint talaga akong napakaraming resume, partner. Ni isa doon walang natanggap. Totoo yan. Talagang na-realize mo yung gastos. Hanggang At eto pa ha. Pagod. Hindi lang yun, partner. Natatandaan mo, nung araw, hindi pa po uso ang digital printing ng photo. So, ibig sabihin... Bibili ka ng biodata. Hindi yung partner. Yung meron kang picture sa bawat CV mo. Ang mahal kaya diba? magpaprint nun. Ang mahal magpaprint. Tapos makikita mo, itatambak lang yung resume. Ganon nung araw. Ngayon kasi at least online. So, digital na. So, hindi mo na kailangan magpa-print. Noon ang mahal-mahal na magpa-print. Correct ka. Tsaka dati hindi uso yung ano yung tawag doon, yung
naghahanap ng trabaho, hindi, yung mga job fair. Job fair. Oo, hindi. Talagang isa-isahin mo yung mga kumpanya. Kung meron kang gustong kumpanya na pagtrabahuhan, pupuntahan mo talaga yun regardless kung alam mo kung may opening sila o wali. Oo, o di kaya naman classified ads. Actually. Bibili ka lagi ng dyaryo pag-araw ng linggo kasi pag-araw ng linggo, doon pinakamaraming lumalabas na classified ads. Tama, di ba? So, pupuntahan mo yun. So, sa madaling salita, nagugupitin mo yung parte ng dyaryo na yung dadalhin mo doon sa kumpanya. Sabihin, dito ko po nakuha yung Ito po yung address na to, wala pang Waze nung araw. Hahanapin mo pa yun. Natatandaan ko nag-apply ako dito nung 2004, partner. Hindi ako nakarating dito Walang Waze. Kasi ang sabi sa radyo noon, parang located ang Love Radio sa Vicente Soto Street. Itong sinakyan kong taxi, hindi niya mahanap yung Vicente Soto. Yun lang yung parang narinig ko. Hindi ko narinig na nasa tabi siya ng Star City, na nasa CCP complex siya. Vicente Soto Street lang. Baka kasi si kuya din, di pa first time dito, so wala ring Waze. Nung araw, so sa madaling sa point namin dun sa kabisyo natin na nag-PM, nahirapan lalo yung mga tao noon. Ngayon, mas pinadali na ang mga bagay-bagay Totoo ka dyan. Yun pa yung sinasabi natin. Sa 10 in-applyan mo dati, nagpa-print ka ng resume, nagpa-print ka ng picture, nagpa-develop ka ng 2x2 picture na sobrang mahal dati. Correct. Tapos hindi ka matatanggap in the end. Tama. Diba? Na parang, kasama yun Oo, talagang nakakaiyak, nakakapagod na parang araw-araw kailangan mong pumustura, magsuot ng long sleeves, kailangan yung mga pang-apply na na damitan Ganun yung mag-e-effort ka talaga na mag-i-invest ka. Pero pag dumating naman yung time na parang sa wakas na natanggap ako, parang sulit lahat ng pagod mo. And ma-realize mo, yung sinasabi natin, nakakatuwa din in a way na parang rewarding yung naging pagod, naging fulfilling. Tama. Ang sarap ng bagay na makuha kapag pinaghirapan mo. Alam mong talagang in-effortan mo. Yes. Binaskill ka ng bonggang-bongga. Napahiya ka. Naligaw nga ako sa Makati dyan. Yung pagbaba mo ng underground, nasa na ako? Totoo. Tumawid ka lang naman ng kali. Correct. Nakakalito kaya. Sa totoo lang. True ka dyan. Nakita mo na kunyari yung Enterprise Building, yan yung na-applyan ko dati. Nakita mo na yung Enterprise Building dyan sa Ayala. Hindi ka naman pwedeng tumawid sa ibabaw kasi walang tawiran. So pupunta ka sa under. Paglabas ko sa kabila, nasa na yung Bakit nandun pa rin siya sa kabilang side? Hindi ba't doon ako papunta? Yung mga ganung experience. So sa madaling salita, talagang hindi namin sinasabing madali. Pero ang importante ay talagang susubukan mo. Tama. The importance of trying, 'di ba? Meron akong isang napanood na video sa isang conference. Merong ang nagsasalita sa conference ay si Philip Knight. Si Philip Knight, ex ko yun. Ex ko yun, natanda mo, yung parang hirap na hirap pa mapag-usap sa medyo kanya. Medyo kuripot siya nun, di ba? Oo, at saka ang hirap kausap, Englishero. Sabi ko, ano ba naman ito? Kuripot na Englishero pa. So, dun sa conference na yon, ang speaker ay si Philip Knight. Sino ba si Philip Knight? Si Philip Knight ay co-founder and di ko alam kung hanggang ngayon ay CEO ng Nike. Yon. So dun sa conference na yon, sabi niya dun sa mga tao, sino po sa inyo ang nag-exercise? Yan. Kahit once a week. Yan. Tayo. Yan. So ang dami nakatayo, partner. Syempre, once a week lang naman, di ba? Syempre, kung nag-mall ka, exercise na yun, di ba? Ganon. Yun yung exercise ko, partner. Walking sa mall. Yun yung definition ng exercise. At saka sabi, tanong niya naman, once a week lang so ang daming tumayo. Sabi niya, sige, dun sa mga tayo, nakatayo, sino sa inyo ang nag-exercise twice a week? Ganyan. So ang daming umupo, partner. Hindi na kineri yung twice a week. Laki ng bawas. Oo, laki ng bawas. Tapos ito na, yung tanong niya, sabi niya, sino sa inyo, di sa mga titira, ang nag-exercise ng 3 times a week? Yan. So, mga 3 na lang ang natira sa isang buong parang arena. Ganon. So parang ang sinasabi niya yun, dun sa mga taong nag-e-effort, kahit sobrang hirap, tandaan nyo na sa bawat paghihirap na pagising ninyo na umuulan pero sinusubukan pa rin ninyo, kami yung kasama ninyo. Parang ganon. And yun yung parang point kung bakit yung tagline ng Nike is just do it. Diba? Na parang gawin mo lang. Kahit mahirap, tingnan mo, yung once a week,
ang daming excuses niyan eh. Lalo na yung mga 4 times a week na nag-exercise, ang daming excuses. Nun. So parang ang sinasabi niya, ang importante, just do it. Ang sineselebrate nila is trying. Hindi yung nananalo, kundi yung mga sumusubok. Correct. Yan, and diba? applicable siya sa napakaraming areas ng buhay natin. Correct. So you just have to do it. Nike, Bikini Man. Bikini Man. So yun yung parang magandang motivation yun. Kasi parang yun yung point kung bakit ganun yung kanilang slogan, just do it. Kasi ang sineselebrate nila are people who are trying, hindi yung people who are actually winners eh. Ang sineselebrate nila, ang gusto nilang suportahan, bigyan ng dun sa kanilang mga, kasi Nike, syempre line of shoes, apparel for sports, ay yung mga taong sumusubok. 'Di ba? At yun yung mga taong nag-e-effort kahit 4 times a week. Yun yung mga sinasabi nating effort. So, yun. Doon sa kabisya natin na nag-PM, just do it. There's no other way. Para malaman mo kung matatanggap ka sa isang trabaho, kundi just doing it. Diba? Masarap yung pakiramdam. Masarap yan. Yung ma-reject, hindi masama. Naman. Masama sa pakiramdam. Wala pa ako nakilalang tao na parang, oh my gosh, I'm so happy. Hindi ako natanggap sa trabaho. Walang ganon. Pero ang gusto nating sabihin, after all the rejections, pag natanggap ka, ang sarap ng pakiramdam. Magiging proud ka sa sarili mo. Yes, kinaya ko. Ganun yun. Tama. Diba? Kaya kailangan mo ma-experience. Hindi laging smooth sailing, hindi laging A-okay yung application o yung paghahanap ng trabaho. So kailangan mo ma-experience talaga na matatakot ka, 'di ba? At pag pinalipas mo 'to, ma-realize mo, ang galing ko naman na overcome ko na yung fear ko, 'di ba? Tapos ang nakaka-excite din doon kasi ang dami mong pwedeng makilala ng mga tao na same kayo ng interest. Correct. For example, sa kumpanya, halimbawa sa radyo dito, kunyari may opening. Yung mga kasabayan mo nag-a-apply, mali mo maging kaibigan mo pala, isa kayo ng interest eh. Isa kayo ng direction which is makapasok sa radyo. Halimbawa, mag-a-apply kayo sa eskwelahan bilang guro. Diba? Isa kayo ng may common grounds kayo sa madaling salita at masarap sa pakiramdam yun na nagkakaroon ka ng kakilala na pareho kayo ng interest. Sa ano pa ba yung mga nakaka-excite na klase ng trabaho? Dati nag-apply ako, bagger partner. Bagger? Oh. Sabi ko na nga ba Kaya ka pamilyar sa akin eh. Ikaw yung yung pagkatapos ninyong patayin, nilagay nyo sa bag. Charot! Hindi yung sa supermarket. Bagger. Yung nasa katabi ng karelasyon ng cashier. Oo, diba? yung paglabas, amin na po yung nyo, amin na po yung 20. Oo, ganyan. Amin na po yung illegal pala. Hindi, partner. Yung mga, yung mga kapag inabutan mo ng tip, kunwari nagulat, pero naghihintay talaga. Yan, bagger. Ganun. Yan, bagger. Pero minsan, wala lang, bago mo ikwento, minsan bawal siya tumanggap ng tip. Ay talaga ba? Oo, kasi hindi ko alam kung anong particular na mall na yun. Kahit natandaan ko, hindi ko naman sasabihin. Kasi sasabihin nila, bawal po eh. Sabi ko, hindi kuya, sige pero may na. mga lumulusot din Pero hindi, tsaka alam ko na kahit bawal, pero sila tumatanggap din pa ilalim. Ako sa tingin ko, dapat ipilit. Kasi, magkano lang yung sweldo. Tapos magkano din lang namang, hindi mo naman ikahihirap yung tip na yun. Parang gano'n. Pero kung mapapahamak siya na pailalim mong ibinibigay, siguraduhin mo. Kita sa CCTV. Oo, siguraduhin mo naman na worth it. Baka naman pailalim ka pa, tapos 20 coin naman yung binigay mo. Huwag ganun, di ba? Oo, tsaka mamaya, kasi yun yung mahirap. Parang, ewan ko isa sa mga rason dyan, halimbawa, kasi di ba pag ganyan, pag bago ka pumasok, chinecheck dinideclare mo kung magkano laman ng wallet mo. Totoo ba? Oo. Tapos, may ganun? Kunyari, 500 yan, tapos lalabas kang 5,000 yan, questionable yun, saan nanggaling yung 5,000 mo? May ganun pala. Hindi ko alam yun. So, yun yung mga rason nila minsan. Dati nagtrabaho ako sa fast food, ganun eh. Check yung wallet? Oo, dideclare mo kung magkano yung laman ng bag mo. As in like titingnan? Oo, check talaga nila yun per piece. Sino mag-check yung guard? Guard. So, dideclare mo yun na kami... hindi, yung customer yung mag-check. Kumakain ng burger. Yung unang papasok sa sa fast food. Hindi pwede yung pangalawa. Dapat yung unang papasok, first customer. Unang customer na mag-order ng spaghetti. Pag hindi siya nag-order ng spaghetti, hindi siya. Ngayon ko lang nalaman yan, ha? May mga ganon. Hanggang ngayon pero kaya. Pero hindi ko alam yung rule nila. Baka mamaya na-tweak na yun sa kanila. Pero maaaring isa yun sa mga dahilan na parang
5,000. Sa maaaring, bakit naging 5,000? Pwedeng may kinuha ka sa kasamahan mong nagtrabaho. Di ba, maaaring may nagbigay sa'yo. Dapat, ba't ka binigyan ng ganyan kalaki? Di ba? Masama bang bigyan ka ng malaki? Hindi ko alam. Di ba? Tip nga yun for good service. May mga ganun, questionable. Mag-a-apply akong HR sa kumpanya. Charot! Tatanungin ko ang mga rules. Chareng, oo. May mga ganon. May mga ganong rules minsan. Na parang Okay. magugulat ka. Dineclare mo lang sa akin, 115 laman mo, tapos uuwi kang 1.5 yung pera mo. Saan ang galing? Nagtrabaho ka lang, punas-punas ka lang naman ng mesa. Diba? Pwede sabihin, tip naman yun. Punas with a smile So, talagang, nakakatuwa naman si kuya, lagi nakangiti. Diba? Parang ganun. Kaya iba minsan, kap talaga mabuti yung mga guard. Hanggang medyas, kinakap-kapan. Dapat uuwi ka. Kung anong dala mo pumasok, ganun din yung dala mo paglabas. May mga ganong rules. Yung ibahan, hindi naman lahat. Pero may mga, kunyari, may mga dep store, may mga supermarket din naman na tumatanggap sila ng tip. Sa restaurant, common, depende rin sa mga rules nila. Yung iba, anong tawag dito, pinagsama-sama yung tip. Yung iba naman, per waiter. Ano tawag doon? One money. One box. Oo. one money. Maganda ganon. din yun. Magandang rule din yun sa bigay ng tip. Kasi, ibig sabihin, kahit yung mga nasa kitchen, damay sila dun sila hindi naman sila mas magaling mag-prepare ng food, sila yung magaling mag-present ng pagkain, pero hindi sila nabibiyayaan ng tip. Normally yung mga frontliners, yung mga waiters. So pag one money yung rule ng bigay ng tip, damay din sila doon. Ano siya, parang maganda din yun in a way kasi team effort. Yes. Diba? Ganun. Totoo. In other words, money talaga yung yung motivation kapag mag-a-apply ka ng trabaho. Isipin mo kikita ka. Isipin mo sa sweldo ka. Isipin mo magkaka-bonus ka. Diba tingnan mo yung mga reward system ng mga HR? Diba normally pera? Correct. Diba? O hindi man HR, ng management. Normally pera talaga. Kasi wala namang ibang paraan kung para ma-motivate yung... Merong iba. May mga seminar. Pero doon tayo sa totoong magmo-motivate. True. Pag pera seminar, talaga. tingnan mo, 10 lang yung attend dyan. Sa 100 inimbitahan mo. Pero pag sinabi mong mamimigay ng pera, may sa raffle seminar dyan. na yan, madaming attend dun sa seminar. Kasi bottom line, punot dulo, pera. Hindi na sa magpapaka-plastic. Ayan. Yung iba sasabihin, mag-a-apply ako kasi gusto ko ng experience. May mga insights yung mga iba yun nga, sabi ni Michael Barkin, yes, tambalan, ganyan din po kami na nag-work ako sa fast food. Bago lumabas, check muna ng bag at wallet. Tapos sabi naman ni Marilu Nolasco, kaya po bawal sa kanila ang may bulsa, tinatahian para hindi open. Oo, totoo. Wala ba silang bulsa? Ngayon ko lang na-notice. Para walang pagsisidlan, pero yung ibang ginagawa nila sa loob ng medyas. Oo, ganun. Pero yung ibang guard din, alam na nila yon, yung ibang guard. Oo, kaya pati medyas tinitingnan. Pinapatanggal din yung iba. Yung iba sa bibig nilalagay. Ganun? Joke lang. Pwede din, sayang naman yung 1,000 tagi-100. Ang laki. Ngayon ko lang nalaman yung yung chine-check lahat. Yung bigay ng tip. Kaya minsan hindi allowed yung tip. Questionable pa. Kinupit mo sa kahayan, gano'n. Diba? Saan mo nakuha? Ito lang naman ikaw pumasok. Totoo. Sabi ni Emerson Salvante, sa fast food walang bulsa talaga. I suggest sana lahat ng fast food may tip or donation box para sa kanila. Kasi halos lahat naman na nag-work dyan ay students. Yan. May tickler at checklist ka ng dala mong gamit. Grabe, ngayon ko lang narinig ulit ang yung word na tickler. Ganun pala yun. Sa madaling salita, wala pong madaling trabaho. Kaya dun sa kabisyo natin na nag-PM, wala ding madaling way ng pag-a-apply. Swerte mo kung meron kang, alam mo naman dito sa Pilipinas or elsewhere, kahit hindi naman sa Pilipinas, iba din talaga kapag ka may connection. Pero kapag ka wala, lang talaga, gagawa lang talaga tayo ng mga ways. May mga kumpanyang sobrang higpit sa bawat pasok ng mga empleyado. Sa atin dito medyo maluwag Tingnan mo, hindi nga mapapansin, naglabas ka ng computer. Kaninong computer na naman yung nilabas mo, partner?
Hindi nyo alam. Sa FB Live mo pa talaga sinabi, Naglabas ako ng desktop. Sinasabi ko sa'yo eh. Saan mo sinilid? Ba't hindi napansin? Hindi nga nila napansin. Isang pinto yun na wala dyan. Nauna ilabas ko dyan. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Sinasabi ko na nga ba, hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. Charot lang. Document. Kaya pa yung nawalang desktop. Totoo pala may nawalang desktop. Uy! Yung iba mahigpit talaga sa paglabas at pagpasok ng dala mo. Ultimo yung empleyado, 'di ba? Chine-check mabuti. Ganun. Lahat ng pumapasok. Alam mo, kung sino nakatutok sa atin ngayon, nakita ko, Si Nex. Salve says is watching with you. Si Madam Salve na napakagaling na financial analyst, expert, and everything in between, over, above, under, below. Diba? Natandaan mo, Lahat diba? na. Lahat na si Miss Salve na talagang ang daming kaalaman yan. Pagdating sa financial freedom. Natandaan mo na Mazuma ako na siya yung special guest during one of our meetings. Yes. Talagang very insightful. Hello, Miss Salve. Hi, Miss Salve. Good morning. Baka naman. Oo, baka naman. Sama mo kami sa pagyaman. Oo, correct. Pakituro naman ang mga pagyaman. Meron kasi ako nabasa kanina na post niya. Nag-reply kasi ako dun sa post niya. Parang may kinikwento siya about an office mate on teaching yung kanyang mga anak on how to save. Tapos may photo na dalawang mineral water bottles na may mga pera, may mga barya, tas meron din perang papel. So, ang isa sa mga ginagawa nila is para matutunan yung saving, ang dinadala ng bata sa school ay barya. Okay. Pero yung mga perang papel, ito yung mga baong naipon yung perang papel, yun yung pera na hindi nila kailangan dalhin kasi medyo malaki na yun, so iipunin nila. Yun. So ang tanong ni Ms. Salve doon, ikaw, how do you teach your kids parang how to save? Tapos nag-reply ako doon, sabi ko doon, partner, na si Princess ngayon pa lang nagbebenta na ng mga candy sa mga kaklase niya. As in, kapag binuksan mo yung stroller ni Princess, meron 3 garapon. Yung isang garapon, yun yung lagayan niya ng pera. Yung 2 garapon, yun yung iba't ibang klase ng candy. Kaya nakakaipon si Princess, partner. Kamo, yung mga klase niya, ang yayaman. Laging keep the change. Hindi ko alam nga kung keep the change ba or hindi niya alam paano mag-change. Pero whatever it is, I'm just so happy na nakuha niya yun. Kasi like, meron siyang, although hindi naman directly yung idea galing from her pero nung bumili kasi siya ng isang garapon ng candy, sabi ko, what are you going to do with that candy? Masisira lang yung ngipin mo, ganyan. Sabi ko, alam mo, Princess, try to sell it. I did that when I was in grade school. Tapos sabi niya, sige ma'am. Ganon. Tapos hindi ko na siya tinuruan kung magkano niya bebenta, parang ganon. The next day na lang, nakita ko na lang, partner, may isa na siyang garapon para sa mga pera. Tapos yun na, may mga barya, may mga buo, ganon. Marunong na, di ba? Marunong mag-manage kaya, ng pera. kapag halimbawa, sasabihin ko, naku, parang nagkikrave ako sa milk tea, mayabang yan, sasabihin niya talaga sa akin, okay ma'am, I'll buy. O kaya, halimbawa, mag-birthday siya, niregaluhan namin siya ng first ever niyang sing-sing. So sabi niya, how much is this? Tapos may butal yung presyo. Tapos sabi niya, I can pay for yung butal na amount. Sabi ko, no, you don't need to. So ibig sabihin, ngayon pa lang, nagsa-start na siyang mag-ipon kasi pangarap niyang dalhin ako sa Paris pag nagtatrabaho na siya. Sabi ko, dito sa Paris QC. Parisan sa may QC. Malapit na dito sa atin sa may Malate. Meron din. Sabihin mo doon na lang. Oo, sabi ko nga doon na lang sa Malapit, pupunta pa tayong Timog. Maganda yun. Magandang instill din sa mga bata yung pag-handle ng mga finances. Kasi totoo yun, no? Kung paano mo ituturo sa kanila habang bata pa, dadalhin nila yun. Hindi na mahirap dalhin hanggang pagtanda nila. Correct. Kasi bata pa lang na-practice na nila. Ako natuto lang ako ayos-ayos ng pera nung nagtrabaho Kasi naramdaman mo na pera mo pinaghirapan yon. Unlike dati nung humingi ka pa lang, binibigay kasi lang hindi naman mo alam sa'yo Hindi mo alam paano mag-manage. Ang alam mo lang, binibigyan ka lang. 'Di ba? So, hindi mo na ma-manage na maayos compared sa batang tinuruan na bata pa lang. Yes. Diba? Ito tinuruan, magbenta ka para magkapera ka. Correct. Diba? Alam mo nga si Princess, yung nagkakaroon na sila ng appreciation at pag-value sa pera. Ano ka ba yung binigay sa kanya? Kasi diba yung aking nanay merong mini sari-sari store sa tapat ng bahay niya. So, minsan binibigyan siya ng mama ko ng mga candy. Yung bigyan ng mama ko ng candy, binibenta. O diba, wala pang puhunan. Makita-kita ko yung binigay ng nanay ko. Binibenta niya
yung mga pochi, ganyan. Nakakatuwa. Makikita mo yung batang madiskarte. Alam mo, sabi ko sa'yo, yan si Princess, hindi magugutom yan. Chacharot-charotin niya lang yung life, alam mo yun. Tsaka maganda yan, keep the change, diba, isipin mo. Kasi yung classmates niya yung mayayaman eh. So, din yung sinasabi nila na talagang pag ang anak mo, ang isang tao ay hinayaan mong ma-involve sa magandang grupo, for example, mapapakinabangan niya yun eh. Okay? Hanggang sa paglaki, malamang makakilala pa rin niya. Tapos kung itutuloy niya yung pag-aaral niya doon sa eskwelahan na yan, partner, ibig sabihin yung network niya na yun, maganda for her. So, ibig sabihin, pakikinabangan niya yun hanggang sa huli. Compared doon sa mga tao na lumaki na hindi maganda yung environment, yung grupo na ginagalawan niya, yun din yung kakapitan niya kasi eh. Diba? Alam mo na, kakapitan, sa madaling salita, gagamitin. Oo. At totoo hindi yun ba? Totoo din naman yun. Eh. Ang kung saan mo pangit lang hinayaan lumaki pakinggan. yung anak mo, yun yung kakapitan niya hanggang paglaki. Correct. Kasi yun yung orientation niya. Na parang, ay sanay ako mangutang kay Aling Susan. Hanggang sa paglaki nangungutang yun kay Aling Susan. Diba, compared sa, kunyari, ikaw, anak ka ni Mayor, lumaki akong kasama ka. 'Di ba? Ay kapag nagka-problema ako in terms of halimbawa pera, lalapit ako sa anak ni Mayor. Malaki na agad yung ko sa iyo. Pwede kong utangin. Kaya Ali Susan, 500 lang mautang ko dyan. May interest pa. Sa'yo, pwedeng paubaya mo na sa akin kasi mayaman ka. Masama yung example natin, pero parang ganun yung ibig nating sabihin. Hindi kasi alam mo, pag Tagalog kasi partner, parang ang pangit pakinggan lagi, parang ginagamit ko siya. Diba? Kinakaibigan ko siya kasi may kailangan ako sa kanya. Pero sa totoo lang, Englishin mo yun, network. Yes. Diba? Influence. Ganon. Yun talaga totoo. yun. So kaya nga, lagi namin sinasabi ito ni partner na it's really very important to choose yung mga taong sinasamahan po natin. Totoo yun. Yung grupong building your network. yung grupong kinabibilangan natin, basta yung mga tao sa paligid natin. Mahalaga po yun. Totoo yun. Yun. Okay? Yun lang po at magna 9 o'clock na, papagod na yung lalamunan ko. Laters again. Salamat po sa lahat ng mga tambalanista natin na nakatutok sa ating FB Live sa Love Radio Manila, sa Chris Chuper Facebook page at sa Nicole Yala Facebook page. Thanks everyone sa lahat naman nagko-comment, lalo na yung mga OFW. Bye!